Nakilala ko si Nanay Elena noong 70 anyos na siya. At ang unang tanong niya sa akin ay hindi tungkol sa kalusugan niya, hindi tungkol sa pera, kundi tungkol sa isang bagay na mas malalim. Bakit parang mas malungkot ako ngayon kaysa noong namatay ang asawa ko? Namatay ang asawa niya 10 years ago at noong mga panahon na yon malungkot siya, umiyak siya. Pero pagkatapos ng ilang buwan, bumangon siya. Nag-focus siya sa mga anak at akala niya okay na siya. Pero ngayong 70 anyos na siya at ang 3 anak niya ay may sariling pamilya na, may sariling buhay na, mas malalim ang lungkot niya kaysa noong pumanaw ang asawa at hindi niya maintindihan kung bakit. Kaya sinabi ko sa kanya ang katotohanan na kailangan niyang marinig. Nanay Elena, alam mo kung bakit? Kasi noong namatay ang asawa mo, nawala ang partner mo, pero hindi nawala ang mundo mo. Kasi ang mundo mo noon ay may iba pa, ang mga anak mo. Pero ngayon, ang mga anak mo ay may sariling mundo na at ikaw, wala ka ng mundo kasi sila lang ang mundo mo at ang mundo na yon ay lumayo na. Umiyak siya, hindi dahil mali ako, kundi dahil totoo. Ngayon sasabihin ko sa iyo ang kwento ni Nanay Elena. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang bagay na kailangan mong maintindihan kung ikaw ay tumatanda at nag-iisa na. Ang tanong na ito, paano ka magiging masaya kapag wala na ang mga anak mo sa tabi mo? Paano ka magiging buo kapag ang mga taong inakala mong dahilan ng buhay mo ay abala na sa sarili nilang buhay? Ito ay kwento ng kalungkutan, ng kawalan, ng paghahanap, at sa huli, ng katotohanang magbabago ng lahat. Babala, ito ay magiging uncomfortable kasi baka makita mo ang sarili mo, baka nararanasan mo na rin ito ngayon. Pero mas masakit ang hindi maintindihan ang solusyon. Kaya makinig ka. Bahagi 1. Ang mundo na gawa sa mga anak. Si Nanay Elena ay naging ina ng 23 taon pa lang siya. At mula noon, ang buhay niya ay tungkol sa 3 anak niya. Walang ibang focus, walang ibang mundo. Noong mga bata pa ang mga anak, grade school, high school, college, ang bawat araw ni Nanay Elena ay puno. Gising na maaga para magluto ng almusal, maghapong trabaho, gabi ay tulong sa homework, ang weekend ay family bonding. Walang oras para sa sarili, walang oras para sa hobbies, walang oras para sa kaibigan. Pero okay lang, kasi masaya naman siya, kasi kasama niya ang mga anak niya, kasi ang purpose niya ay sila. At sa loob ng maraming dekada, ang identity niya ay naging nanay. Hindi Elena, kundi nanay. Noong namatay ang asawa niya, si Tatay Ding, malungkot siya. Oo, pero hindi siya nawalan ng purpose kasi nandyan pa rin ang mga anak. Kailangan pa rin siya. Ang panganay ay may problema sa trabaho. Nandyan si nanay para makinig. Ang pangalawa ay buntis. Nandyan si nanay para tumulong. Ang bunso ay nahihirapan sa pera. Nandyan si nanay para magbigay. At sa prosesong iyon, ang grief niya sa asawa ay naging manageable kasi may dahilan pa rin siya. May mundo pa rin siya. Pero unti-unti, nagbabago ang lahat. Bahagi 2. Ang unti-unting paglayo. Ang panganay ay nag-move sa Cebu, work opportunity, malayo. Ang pangalawa ay nag-focus sa sariling pamilya, 3 bata, busy. Ang bunso ay nag-asawa at lumipat sa bahay ng manugang. At si Nanay Elena, naiwan sa bahay na dating puno ng tao. Ngayon, tahimik. Noong una, okay lang kasi tumatawag naman ang mga anak once a week, minsan twice. Nag-aayos sila ng Sunday lunch kada buwan. Pero unti-unti, ang once a week ay naging every 2 weeks. Ang Sunday lunch ay naging once every 2 months. Ang mga tawag ay naging mas maikli. Busy lang, tatawagan kita bukas. At si Nanay Elena, nagsimula siyang maramdaman ang bagay na hindi niya naramdaman ng maraming taon. Kalungkutan. Hindi yung kalungkutan na may dahilan, kundi yung kalungkutan na walang specific na sanhi. Yung pakiramdam na may kulang. Yung pakiramdam na nag-iisa ka kahit alam mong hindi. Gumigising siya ng umaga, walang agenda, walang schedule, walang dahilan para bumangon. Nanonood siya ng EV buong araw pero hindi niya maintindihan ang pinanonood. Kumakain siya pero walang lasa. At ang pinakamatatakot, ang pakiramdam na lumilipas sa mga araw pero wala siyang ginagawa.
Parang nag-e-exist lang siya, pero hindi namumuhay. Bahagi 3. Ang paghahanap ng solusyon sa maling lugar. Isang araw, naisip ni Nanay Elena, baka kailangan ko lang ng mas madalas na contact sa mga anak ko. Kaya nagsimula siyang tumawag ng mas madalas. Every other day. Minsan, araw-araw. Pero napapansin niya, ang mga anak ay nag-iiba ng tono. Hindi galit, pero may bahid ng pagod. Ma, okay lang ba kung bukas na lang? Pagod lang ako ngayon. Nag-aya siya ng lunch, pero ang sagot, Ma, tight ang schedule this month. Next month siguro. At doon nagsimula ang cycle. Mas malungkot si Nanay Elena, mas tumataas ang kailangan niya ng atensyon mula sa mga anak. Mas tumaas ang kailangan niya, mas nag-withdraw ang mga anak. Mas nag-withdraw ang mga anak, mas malungkot si Nanay Elena. At sa cycle na iyon, na-realize niya ang isang bagay na nakadulog ng puso. Ang mga anak ko ay may buhay. Busy sila. At normal iyon. Pero ako, wala akong buhay bukod sa pagiging nanay nila. At ngayong hindi na nila ako kailangan ng todo, wala na akong dahilan. At doon siya umiyak. Hindi dahil masama ang mga anak niya, kundi dahil na-realize niya ang sariling kakulangan. Ang buong buhay niya ay ginawa niyang tungkol sa kanila. At ngayong may sarili na silang mundo, wala siyang sariling mundo na babalikan. Bahagi 4. Ang pinakamalalim na kawalan. May isang gabi na hindi makatulog si Nanay Elena. At habang nakahiga siya sa madilim na kwarto, nag-isip siya. Ano ba ang dahilan ko para gumising bukas? At hindi niya masagot. Dating, ang dahilan niya ay ang mga anak. Gumigising siya para magluto para sa kanila. Para asikasuhin sila. Para siguruhing okay sila. Pero ngayon, gumigising siya para sa ano? At sa tanong na iyon, na-realize niya ang pinakamasakit na katotohanan. Ang identity niya, ang buong pagkatao niya, ay nakabuild sa role niya bilang nanay. At ngayong ang role na iyon ay hindi na full-time, pakiramdam niya ay nawawala na rin ang sarili niya. Sino ba si Elena bukod sa pagiging nanay nila? Ano ba ang gusto niya sa buhay bukod sa kapakanan ng mga anak? Ano ba ang nagpapasaya sa kanya bukod sa pagiging kasama nila? At ang pinakamanakakatakot na realisasyon, hindi niya alam. Kasi sa loob ng 50 taon, hindi niya tinugunan ang mga tanong na iyon. Kasi hindi naman kailangan. Kasi ang mundo niya ay puno naman. Pero ngayong nawala ang mundo na iyon, nakita niya ang void. Ang malaking, malalim, nakakatakot na void kung saan dapat naroon ang sarili niya. Bahagi 5. Ang pagkilala sa totoo. Ilang buwan pagkatapos ng gabing iyon, may nangyari na nag-trigger sa malalim na pag-iisip ni Nanay Elena. May nakasalubong siyang dating kapitbahay, si Aling Consuelo. 75 anyos din, balo din, 3 anak din. Pero ang pagkakaiba, si Aling Consuelo ay mukhang masaya, energetic, may ngiti. At tinanong ni Nanay Elena, Aling Connie, paano ka? Okay ka lang ba mag-isa? At ang sagot ni Aling Consuelo ay simple pero nakaka-impact. Elena, hindi ako mag-isa. May sarili akong buhay. At doon nag-click. Hindi tungkol sa dami ng tao sa paligid mo, kundi sa presence ng buhay sa loob mo. Si Aling Consuelo ay may book club, may gardening hobby, may volunteer work sa simbahan, may mga kaibigan na kasing edad, may routine, may interests, may mundo na sarili niya. At ang mga anak niya, bisita sila sa mundo na iyon. Parte sila, pero hindi sila ang buong mundo. At sa moment na iyon, naintindihan ni Nanay Elena ang mistake niya. Hindi ang problema ang paglayo ng mga anak. Ang problema ay ang kakulangan ng sariling mundo niya. Ginawa niyang mundo ang mga anak. At ngayong nawala ang mundo na iyon, nakita niya ang void, ang malaking, malalim, nakakatakot na void kung saan dapat naroon ang sarili niya. Kung hanggang dito ay nare-relate ka na sa kwento ni Nanay Elena, kung nararamdaman mo rin ang kalungkutan na ito, ang pakiramdam ng kawalan,
Marinig mo ito. Hindi ka nag-iisa. Libo-libong ina ang dumaan dito at ang video na ito ay para sa iyo, para maintindihan mo kung bakit ka malungkot at higit sa lahat, para malaman mo kung paano ka magiging masaya. Kaya kung nais mong hindi palampasin ang mga katotohanan ito, mag-subscribe sa Forever Young Tagalog. I-click ang bell notification para sa bawat bagong video na makakatulong sa iyo. At magkomento ng nandito ako sa baba para malaman ko na kasama kita sa journey na ito. Sige, magpatuloy tayo sa kwento ni Nanay Elena kasi ang susunod na bahagi, ang transformation, ay ang pinaka-importanting bahagi. Bahagi 6, ang simula ng pagbabago. Nang makauwi si Nanay Elena mula sa pag-uusap nila ni Aling Consuelo, umupo siya sa sala at nag-isip. Ano ba ang gusto ko? Ang tanong na iyon ay parang foreign language kasi matagal na niyang hindi tinanong ang sarili niya noon. Lagi niyang tinatanong, ano ang kailangan ng mga anak ko? Pero never, ano ang kailangan ko? Kaya ginawa niya ang isang bagay na hindi niya ginawa ng decades. Kumuha siya ng papel at ballpen at nagsimula siyang magsulat. Ano ang mga bagay na dati kong gusto pero hindi nagawa dahil abala ako sa pag-aalaga? At nagsimulang lumabas ang mga sagot. Gusto niya mag-aral ng painting kasi noong dalaga siya, mahilig siya sa art pero nung naging nanay na, wala ng oras. Gusto niyang mag-join sa choir sa simbahan kasi mahal niya kumanta pero busy siya sa pag-aalaga ng mga bata. Gusto niyang mag-travel kahit local lang, Baguio, Tagaytay, kahit saan pero lagi niyang sinasabi pag may oras na. At ngayon, may oras na siya. At doon nagsimula ang transformation ni Nanay Elena. Hindi overnight, hindi dramatic, pero real. Bahagi 7, ang unang hakbang. Ang unang ginawa ni Nanay Elena ay simple. Nag-sign up siya sa free painting class sa barangay hall every Saturday morning. Noong una, nahihiya siya. 70 anyos na at mag-aaral ng painting, pero pagdating niya sa first session, nakita niya maraming senior din. Lahat ay beginner, lahat ay nag-e-enjoy. At habang hinuhuli niya ang brush, habang pinipaint niya ang unang stroke, naramdaman niya ang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Joy. Hindi yung joy na nakukuha mo dahil masaya ang iba, kung hindi yung joy na galing sa sarili mong ginagawa, yung joy na hindi dependent sa iba. Pagkatapos ng painting class, may nag-invite sa kanya na mag-join sa coffee after. 3 matanda, same age bracket. At nag-usap sila. Tungkol sa buhay, tungkol sa mga anak, pero hindi lang iyon. Tungkol din sa painting, tungkol sa balita, tungkol sa chismis sa barangay. At na-realize ni Nanay Elena may bagong mundo siyang nabubuo. Maliliit, pero lumalaki. Ang Saturday painting ay naging highlight ng linggo niya. Hindi dahil perpekto ang painting niya, kung hindi dahil may ginagawa siyang para sa sarili niya. Bahagi 8, ang pag-build ng sariling mundo. Sa mga sumunod na buwan, nag-expand si Nanay Elena. Nag-join siya sa walking group ng mga senior sa plaza every morning. 6 na umaga, 5 ng umaga gumigising siya, naglalakad, nag-uusap, nag-e-ehersisyo. Nag-volunteer siya sa feeding program ng simbahan once a week. Nagsiserve siya ng pagkain sa mga bata. At ang feeling ng pagiging useful, ang feeling na may contribution ka ay iba. Nag-start siya ng maliit na garden sa likod ng bahay. Tomatoes, talong, sili. Simple lang. Pero every morning may dahilan siyang lumabas. May dahilan siyang mag-alaga. May dahilan siyang mag-antay dahil gusto niyang makita kung tumubo na ba ang binhi. At unti-unti nabuo ang routine niya. Hindi routine na puno ng emptiness, kung hindi routine na puno ng purpose. At ang pinaka-nakakamanghang pagbabago, ang mga anak niya. Bahagi 9, ang pagbabago ng dynamics. Noong una, hindi napansin ni Nanay Elena, pero unti-unti naging iba ang relationship niya sa mga anak. Dating kapag tumatawag, pakiramdam niya ay parang abala siya, parang interruption siya sa buhay nila. Pero ngayong may sarili na siyang buhay, ang tawag ay iba na. Hindi na,
kamusta kayo? Miss na miss ko kayo. Kailan kayo darating? Kundi, anak, may painting ako na natapos ngayong Saturday. May bagong recipe din akong natuto sa feeding program. Pwede ko kayong lutuan next time na bumisita kayo. At ang difference ng dalawang approach na iyon, langit at lupa. Sa una, ang message ay kailangan kita para maging buo ako. Sa pangalawa, ang message ay buo na ako at excited akong i-share sa iyo ang buhay ko. At napansin niya, mas nag-e-engage ang mga anak sa pangalawang approach. Mas interested sila sa painting niya. Mas curious sila sa kwento niya sa walking group. Mas nag-e-enjoy sila sa usapan. Kasi hindi na transaksyon ang relationship. Hindi na parang obligasyon, kundi genuine sharing, genuine connection. Ang pinakamalalim na lesson. Isang gabi, habang nag-iisip si Nanay Elena, na-realize niya ang pinakamalaking lesson ng buong journey niya. Ang kalungkutan na nararamdaman niya ay hindi dahil nawala ang mga anak. Ang kalungkutan na iyon ay dahil hindi niya ginawa ang trabaho niya sa sarili niya. Ang trabaho ng bawat tao, kahit ina, kahit ama, kahit sino, ay ang mag-build ng sariling mundo. Mundo na hindi dependent sa ibang tao. Mundo na galing sa loob mo. Kasi ang mga tao, kahit mga anak mo, ay laging magbabago. Lalaki, lilipat, mag-i-evolve. At kung ang mundo mo ay sila lang, talo ka. Kasi kapag lumipat sila, lumipat din ang mundo mo at mawawala ka. Pero kung may sariling mundo ka, mundo na built sa interests mo, passions mo, relationships mo, purpose mo, kahit lumipat ang mga anak, nandyan ka pa rin. Buo, fulfilled. At ang mga anak mo, magiging bonus sila. Magiging dagdag kasiyahan. Magiging parte ng mundo mo, pero hindi ang buong mundo mo. At sa realization na iyon, nakaramdam si Nanay Elena ng freedom na hindi niya nararamdaman ng decades. Kasi ang freedom na iyon ay hindi galing sa walang responsibilidad. Ang freedom na iyon ay galing sa pagiging kompleto sa sarili mo. Bahagi 11, ang transformation. Ngayong 72 taon na si Nanay Elena at ang buhay niya, opposite ng dati. Gumigising siya ng excited kasi alam niya ang schedule niya. Monday, walking group. Tuesday, painting class. Wednesday, volunteer work. Thursday, kape with friends. Friday, garden day. Saturday, family day kung may bisita. Sunday, simbahan at reflection. Ang relationship niya sa mga anak, better than ever. Hindi dahil mas madalas silang magkita. Actually, same pa rin. Once or twice a month. Pero ang quality ng interaction, iba na. Kasi hindi na siya yung nanay na desperado sa attention, kundi yung nanay na may sariling buhay na interesting. May kwento, may passion, may purpose. At ang mga anak niya, proud sila. Sabi ng panganay, "Ma, nakaka-inspire ka. Kitang-kita ko na mas masaya ka ngayon." Sabi ng pangalawa, "Ma, sana ganyan din ako pag matanda ko. May sariling mundo." Sabi ng bunso, "Ma, thank you kasi natuto kang mag-let go. Dati na-overwhelm kami kasi parang ang bigat ng responsibilidad namin sa happiness mo. Ngayon, mas relaxed kami kasi alam namin na okay ka na." At sa mga salitang iyon, naiintindihan ni Nanay Elena ang ultimate truth. Ang pagmamahal sa mga anak ay hindi measured sa kung gaano ka dependent sa kanila. Ang pagmamahal ay measured sa kung paano mo sila binibless sa example ng independence mo. Kung nandito ka pa rin at nakikinig, kung ang kwento ni Nanay Elena ay tumutunog familiar, kung gusto mong matuto kung paano mag-build ng sariling mundo, marinig mo ito. Ang transformation na ito ay hindi magic. Ito ay desisyon. Desisyon na piliin ang sarili mo. Desisyon na gumawa ng mundo na sarili mo. At ang channel na ito, Forever Young Tagalog, ay nandito para gabayan ka sa journey na yan. Kaya kung hindi ka pa nagsusubscribe, gawin mo na ngayon. I-click ang bell para sa notif at magkomento kung anong lesson ang pinaka nag-resonate sa'yo mula sa kwento ni Nanay Elena.
Kasi marami pa akong mga kwento, marami pa akong mga katotohanan na makakatulong sa iyo at gusto kong kasama ka sa journey na ito. Sige, tapusin natin ang kwento ni Nanay Elena kasi ang ending ang pinakamahalaga. Bahagi 12, ang huling katotohanan. Ngayong 72 taon na si Nanay Elena, may mga araw pa rin na nalulungkot siya. May mga araw na namimiss niya ang dating panahon, nung mga bata pa ang anak, nung puno pa ang bahay. Pero ang pagkakaiba ngayon, ang lungkot na iyon ay hindi devastating. Kasi alam niya na may buhay pa siya, may mundo pa siya, may dahilan pa siya. At sa mga araw na iyon, ginagawa niya ang naging practice niya. Umuupo siya sa garden, humihinga ng malalim at sinasabi sa sarili, ang mga anak ko ay parte ng buhay ko. Mahal ko sila pero hindi sila ang buhay ko. Ang buhay ko ay akin at ang buhay na ito ay masaya. At sa mantra na iyon, bumabalik ang peace niya kasi naintindihan na niya ang sikreto. Ang sikreto ay hindi ang pagtanggi sa mga anak, hindi ang pagiging cold, hindi ang paglayo. Ang sikreto ay ang pag-build ng sariling foundation. Foundation na hindi makrumble kapag may umalis. Foundation na matibay kahit mag-isa ka. Kasi ang truth ay ito. Lahat ng tao sa buhay mo ay temporary. Ang mga anak ay lilipat. Ang mga kaibigan ay mag-fade. Ang mga partner ay may expiration. Pero ikaw ay permanent sa sariling buhay mo. Ikaw lang ang guaranteed na nandyan from start to finish. Kaya kung hindi mo i-invest sa sarili mo, sino ang mag-i-invest? Kung hindi mo buuin ang mundo mo, sino ang bubuo? Kung hindi mo piliin ang kaligayahan mo, sino ang pipili? At yan ang ultimate lesson ni Nanay Elena. Hindi tungkol sa pagwawalang bahala sa mga anak, kundi tungkol sa pag-acknowledge na ang kalayaan mo, ang kaligayahan mo, ang mundo mo, yan ay responsibilidad mo, hindi nila. At kapag natanggap mo ang responsibilidad na iyon, kapag ginawa mo ang trabaho na iyon, doon ka magiging tunay na malaya. Malaya na mag-enjoy sa presence ng mga anak dahil bonus sila, hindi requirement. Malaya na maging masaya mag-isa dahil kumpleto ka na. Malaya na mabuhay ng buo kahit walang kasama. Ang mensahe para sa iyo. Kung ikaw ay nanay na tumatanda at nararamdaman mo ang kalungkutan na naramdaman ni Nanay Elena noong simula, marinig mo ito. Hindi kasalanan ng mga anak mo ang kalungkutan mo. Hindi responsibilidad nila na punuin ang void mo. Ang void na yan ay trabaho mo. At ang magandang balita, kaya mo. Kahit 70 ka na, kahit 87, kahit saan ang edad, may panahon ka pa. Magsimula sa maliliit na bagay. Ano ang isang bagay na gusto mong gawin pero hindi mo pa nagagawa? Gawin mo. Ano ang isang tao na gusto mong kausapin pero hindi mo pa kinakausap? Kausapin mo. Ano ang isang lugar na gusto mong puntahan pero hindi mo pa napupuntahan? Puntahan mo. Ang bawat maliit na hakbang na yan ay building block ng sariling mundo mo. At habang binubuo mo ang mundo na yan, makikita mo, ang lungkot ay unti-unting nawawala. Hindi dahil bumalik ang mga anak, kundi dahil bumalik ka sa sarili mo. At ang sarili na yan ay sapat na. Ang huling salita. Si Nanay Elena ay buhay pa hanggang ngayon, 72 taon, masaya, fulfilled, may sariling mundo. At ang mga anak niya? Bisita sila sa mundo na yan. Welcome sila. Mahal sila. Pero hindi na sila ang buong mundo. At sa arrangement na yan, mas masaya si Nanay Elena at mas masaya rin ang mga anak. Kasi ang healthy relationship ay hindi built sa dependence, kundi sa independence na nagni-meet. 2 taong buo na, 2 mundong kompleto na nag-i-intersect, na nag-e-enjoy sa isa't isa, hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto. At yan ang pinakamataas na anyo ng pagmamahal.
Yan ang kwento ni Nanay Elena. At yan ang lesson na kailangan mong marinig. Hindi para maging cold ka sa mga anak mo, kundi para maging buo ka sa sarili mo. Kasi kapag buo ka na, ang lahat ay mas maganda. Ang relationship mo sa mga anak, mas healthy. Ang buhay mo, mas masaya. Ang kaluluwa mo, mas mapayapa. At yan ang goal. Hindi ang paglayo sa mga anak, kundi ang paglapit sa sarili mo. May isa pang video ako tungkol sa practical steps kung paano mag-start ng sariling mundo. Nasa channel na yan. Puntahan mo pagkatapos nito. Mag-subscribe sa Forever Young Tagalog para sa mga kwentong totoo, transformational, at nakaka-inspire para hindi ka maging biktima ng sariling kakulangan. Salamat sa pakikinig. At tandaan, ang mga anak mo ay mahal mo, pero ang mundo mo ay sarili mo. At kapag may sariling mundo ka, ang lahat, including ang relationship mo sa mga anak, ay mas masaya. Kasi hindi ka na umaasa sa kanila para sa kaligayahan mo. Binibigyan mo sila ng freedom na mabuhay at binibigyan mo ang sarili mo ng freedom na maging masaya. At sa dalawang freedom na yan, doon ka makakahanap ng tunay na kapayapaan. Hanggang sa muli.